Alright, magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan na welcome back. Kamusta kayo ha? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ha? Ay sa gitna ng napakaraming isyo. Ha? Batuhan ng putik. Okay? Alam po ninyo ha? Kung hindi po tayo magsuri, tayo po ay malilito, maliligaw. Kung sino ba nagsasabi ng tama, mayroon bang pinagtatakpan? Kaya tayo po ay nararapat lamang na magsuri. Ang bawat pahayag ay ating pag-aaralan, kinatisin, para malaman natin kung sino ba yung tao nagsasabi ng totoo at may pinagtatakpan. Okay? Ito mga kababayan di ba kamakailan itong si Saldico ay nagsalita. Nagsalita si Saldico at mayroon siyang mga binitawang pahayag na di umano ay ang mastermind dito sa mga nakawan sa flood control. Nabanggit pa itong mga singit, insertion. Ay di umano utos ni Pangulong Marcos. Okay, di ba sa video, merong part 1, part 2, part 3. Okay? Ito po ipalabas natin i-play natin itong video ni Saldico kung saan sinasabi niya dito na ang may utos di umano na mag-insert ng 100 billion ay si BBM. Ito po. Mahalaga po ito dahil pagtagpi-tagpiin po natin dahil po mayroong isang senador na sinasabi niya ay mali daw. Hindi raw totoo itong sinasabi ni Saldico. At sinasabi pa nitong senador na ito wala daw probative value itong sinasabi ni Saldico dahil hindi raw under oath. At ang nagsasabi niyan ay si Senador Lacson. Okay? So ito po mga kababayan pakinggan po ninyo itong sinasabi ni Saldico. Okay? Ito po. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Okay, so ayan po ano sabi ni Saldico? Nagsimula daw yan noong tumawag si Sekmina Pangandaman noong nag-umpisa ang BICAM process. Okay? At sabi daw katatapos lang ng meeting ni Secretary of DBM Secretary Amina Pangandaman at ni Pangulong Marcos kasama si Undersecretary Adrian Bersamin. So ibig sabihin sa meeting magkasama ang tatlo, si Pangulong Marcos, si Secretary Amina Pangandaman at si Undersecretary Adrian Bersamin. Yan po sabi ni Saldico At tumawag daw sa kanya itong si Secretary Pangandaman na utos daw ni Pangulong Marcos na mag-insert itong si Saldico ng 100 billion. At sabi pa, para daw ma-confirm, i-confirm lang daw ni Saldico kay Undersecretary Adrian Bersamin. Yan po ang sabi. Yan po ang sabi. Pero
Ang sabi ni Lacson, yan daw pong pahayag, mga pahayag ni Saldico, ay walang probative value sapagkat hindi raw yan under oath. Okay? Ito po ang sabi ni Lacson, mga kababayan. Ito po ang sabi ni Lacson dyan. Dinidebunk ni Lacson. Wala daw yun halaga. Ang sinasabi ni Saldico. Ito po. Okay? So yan Ang sabi ni Lacson, wala daw probative value sapagkat hindi raw po under oath. Ito ang mga sinasabi ni Saldico. Pero, mga kababayan, dito po sa bagong sinabi ni Lacson, pinasinungalingan niya, dinidebunk niya itong sinabi ni Saldico na nag-deliver daw si Saldico ng pera kay Pangulong Marcos na 25 billion. Sabi ni Lacson, hindi raw po yan totoo at sabi niya, patutunayan daw niya. Ito po, mga kababayan. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Yan una sinabi ni Lacson, nabanggit na dyan sa kanyang pahayag, yan po ay sa budget deliberation ng Senado. Sabi ni Lacson, kino-confirm niya itong sinabi ni Saldico na mag-insert ng 100 billion. Kino-confirm na dyan. So, ibig sabihin, tama po ang sinabi ni Saldico na siya ay nag-insert ng 100 billion sa utos di umano ni Pangulong Marcos. Pero sabi niya, ay last Sunday raw, tumawag daw ang kampo nitong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at sinasabi raw na hindi raw totoo itong sinabi ni Saldico na siya ay nag-deliver ng pera kay Pangulong Marcos. At sabi nga niya, I will attest. Ibig sabihin, patutunayan daw niya na hindi totoo itong sinasabi ni Saldico. Ngayon, ang tanong ko kay Lacson, mga kababayan, di ba sabi niya sa sinabi ni Saldico sa video, wala daw probative value sapagkat hindi raw under oath, ay itong kay Bernardo tumawag sa kanya ang kampo ni Bernardo, hindi rin under oath.
Eh bakit naniwala si Lacson? Bakit doon kay Saldico walang probative value sapagkat hindi under oath? Itong kay Bernardo hindi rin under oath, pero para kay Lacson, kapanipaniwala. Ano yan? Ano ibig sabihin yan, Senador Lacson? Di ba double standard yan? Senador Ping? Di ba parang pinipili mo lang ang inyong paniniwalaan? Depende kung sino ang taong nagsasabi na umaayon sa iyong kagustuhan para pagtakpan. Ang tao, ang kaalyado mo, si Pangulong Marcos. Di ba ganun ang lumalabas, Senador Ping? Bakit double standard? Di ba hindi rin under oath si Bernardo? Tawag lang mula sa telepono eh. Tanong ko, Senador Ping Lacson, sagutin mo no. Bakit ganun? Malinaw yan eh. Kaya tayo po bilang mamamayan, tayo po ay nagdududa na itong issue ito ay mapanagot ang tamang ang tao na pasimuno sa issue ito, sapagkat dyan po sa mga nakikita natin sa mga taong humahawak ng investigasyon ay hindi po patas. Diba? Dyan pa lang isa pong example yan para masabi natin na itong mga taong ito, katulad ni Lacson, ay parang may pinagtatakpan sapagkat hindi po parehas ang kanyang pagtrato kung sino nagsasabi ng totoo. Probative value. Ito pa, sabi niya sabi pa niya dito sa kanyang pahayag diyan sa Senado. Last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. Other personalities. Yan. Hindi raw po totoo sinasabi ni Saldico. Nanindrop lang ang pangalan ni Pangulong Marcos. Nanindrop lang, nanindrop. Di ba nga doon sa sinabi ni Saldico, tumawag daw sa kanya itong si Secretary o DBM Secretary Amina Pangandaman, katatapos na ng meeting at magkasama silang tatlo, si Pangandaman, si Pangulong Marcos at si Undersecretary Adrian Bersamin. Paano nasabi na nanindrop ang pangalan ni Pangulong Marcos? Magkasama nga daw silang tatlo eh. Kinonfirm mo na tama. Totoo ang sinabi ni Saldico na nag-insert ng 100 billion. Naniwala ka doon, di ba? Dahil nakita mo doon sa record. Bakit yung tatlo taong magkasama sa meeting, si Pangulong Marcos, si DBM Secretary Amina Pangandaman at si Bersamin, hindi mo pinaniniwalaan at ang sinasabi mo ay nanindrop lang pangalan ni Pangulong Marcos? Ibig sabihin, nagamit ang pangalan ni Pangulong Marcos ang gumamit.
ay itong si Bersamin. Oh, at sino pa? Meron pa Meron pa siya nabanggit Sinasabi niya rito Si Olaybar. Yun pa nabanggit. Ano ba talaga? Aping. Ngayon, sinasabi mo dyan na nindrap ang pangalan ni Pangulong Marcos at ang sinasabi mo na binabanggit, sabi mo na binigyan ni Bernardo ng pera o diniliberan ni Bernardo ng pera itong itong dalawang undersecretary, si Olaybar at si Bersamin. Ang dapat mong gawin, ipatawag mo dyan sa Senate hearing. Ipatawag mo sa iyong Blue Ribbon Committee para maimbestigahan itong dalawang binabanggit mo na nag-nindrap sa pangalan ni Pangulong Marcos. Iharap mo dyan para mapatunayan. Maliban na naman kung pagtatakpan mo. Ayan ang mahirap sa ganun Double standard kayo. Diyan tayo nagdududa mga kababayan. Kaya tayo nagagalit. Dito sa mga tao to kasi nga pinipili lang nila yung tao na paniniwalaan nila. Di ba? Ipatawag mo yan sa Senate Investigation sa Blue Ribbon Committee si Olaybar, Undersecretary Bersamin, at si Bunuan. Saka si A.S. Bersamin. Patawag mo dyan para malaman natin. Di ba? Para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang may kagagawan. Maging patas ka, Peng, para hindi kami magduda. Sabi pa nga, ito pa karagdagan sinasabi ni Lacson. Now, I'm not defending the President, Mr. President, but in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Nilista rin nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examine. Sabi ni Lacson kung si Pangulong Marcos daw ang nag-utos na mag-insert, bakit binito? Bakit daw binito ni Pangulong Marcos kung siya ang nag-insert? Okay? Di ba nga ito, di ba? Di ba noong pumutok itong issue patungkol dito sa mga blankong BICAM report? Doon nagsimula ito Nung pumutok ang issue, umingay sa mga balita sa social media, binatikos po, marami nagalit sa ginawa ng nitong mga congressman o senador, itong BICAM report, at kalaunan, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 GAA. Di ba? Di pa nga humantong pa sa pagsasampa ng kaso sa Supreme Court. Dinimanda itong si Mato Romualdez, si Kimbo, Saldico at iba pa. Dinimanda ng mga ng ating mga concerned citizen katulad ng mga abogado. Ang duda ko doon, kaya binito, hindi pinalusot,
para hindi mahalata. Yan po aking duda. Duda ko lang naman. Kung halimbawa hindi po na-booking, wala nang expose, hindi in-expose ni Congressman Ongap itong mga blankong report sa BICAM, gagawin kaya ni Pangulong Marcos na ibito itong sinasabi ng mga insertion, billion-billion ng mga insertion? Okay? Ating tanong. Kasi yung binabanggit ni Lacson, bakit daw binito ni Pangulong Marcos kung siya ang nag-utos ng insertion? Ayan, tanong na yan ang katwiran ng palutaw doon, palusot, damage control. Ang problema mga kababayan, yung mga tao nag-iisip matalino diba? Matalino yung mga tao kaya hindi mo sila maluloko, Lacson. Hindi mo sila mabubudol dahil nag-iisip po yung mga tao. Diba? Kaya mga kababayan, yan po ating tanong kay Senador Lacson. Bakit, sir? Senador, bakit ka double standard? Okay? Bakit ka double standard? Mga kababayan, yan po ang ating tanong kay Lacson.